Iyong kulay, kung ano man po ang kulay ng politikong iyong sinusuportahan, magkaisa po muna tayo sa pagkakataong ito upang sa gayon ay masalisulpa natin ang kinakaharap ng ating inang bayan na problema. Unang-una sa lahat mga kababayan, tayo ay naparito sapagkat ang House of Representatives, dyan namumugad ang mga kurakot at buwayang politiko. Dyan nagsisimula ang lahat ng nakawan sa gobyerno. Ang House of Representatives, binuo ng mga congressman. Ang Quad Committee na yan, binuo hindi para sa taong mamamayan, kung hindi binuo para protektahan ang mga politikong magnanakaw. Ngayon, tayo ay naparito upang magkaisa. Walang uwian, walang susuko, hanggat hindi natin napapatalsik ang mga politikong kurakot na nagpapahirap sa ating bansa. Ipaglaban natin kung ano ang marapat na sa atin. Huwag tayong matakot sa mga politikong nakaupo, sapagkat tayo ang dahilan kung bakit sila ang naupo dyan, at tayo rin ang magpapababa sa kanila sa mga posisyon. Ang mga politikong iniboto natin, hindi natin sila ipinoto upang ang bayan ay pagtaksilan o pagnakawan ang mga tao. Binoto natin sila dahil ang akala natin sila ang makakalutas sa kahirapan sa bansa natin. Ngunit hindi pala, sapagkat sila pala ang mas lalong magpapahirap sa ating bansa. Mga kapatid kong Pilipino, mga kabataan, lumabas na kayo sa inyong mga tahanan. Magsilabas kayo at ipakita natin sa gobyernong ito na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Huwag tayong matakot sa mga politiko na nakaupo dyan na walang ginawa kung hindi magkain at kainin at nakawin ang kaban ng bayan. Habang ang mga Pilipino ay naghihirap, habang ang mga Pilipino lumulusong sa baha, ang mga politikong binoto natin at ang kanilang anak nasa ibang bansa at nagpapakasarap sa kaban ng bayan. Papayagan ba natin na mga Pilipino na ganon-ganon lang tayo ng mga politikong binoto natin? Habang ang mga estudyante lumulusong sa baha, nagpapakahirap, habang ang mga magulang nila nagtatrabaho ng 24 hours para lang may pambili ng uniform, para may pambaho ng kanilang mga anak, ang pera ng kaban ng bayan, ang pera ng taong bayan, ginagastos ng mga anak na politiko na nagpipiling prinsesa at nagpipiling hari. Nakita po natin ang ilan sa mga anak ng kontraktor, ilan sa anak ng mga kongresista, na pag sila ay kumakain sa ibang bansa, ang isang kainan lamang ay nagkakalaga ng 759,000. Samantala ang mga Pilipino lumulusong sa baha. Merong natutulog na walang makain. Nasubukan ba ng mga politiko na yan na magtrabaho sa taas ng bukid? Nasubukan ba ng mga kongresista na yan na magtanim ng palay sa bukid? Hindi nila nasubukan, kaya hindi nila tayo naiintindihan, sapagkat sila ay natutulog sa mga magagandang tulugan, kumakain ng masasarap na pagkain, mga kapatid kong Pilipino. Kaya tinatawagan ko at inanyayaan ko ang lahat ng mga retired general, retired na kapulisan at kasundaluhan, na kung kayo ay totoong merong malasakit at pagmamahal sa bayan, pumunta kayo rito at samahan nyo kami sa pagsugpo sa korupsyon sa ating bansa. Kung totoo na sa loob ng House of Representatives ay walang tiwali, walang magnanakaw, lumabas kayo dito at ayusin natin ang problemang nangyayari sa ating bansa. Senator Risa Hontiveros, kung ikaw ay totoong nagmamahal ng bayan, pumunta ka rito at samahan mo kami sa pagsugpo sa korupsyon sa ating bansa. Senator Bato de la Rosa, Robin Hood Padilla, at lahat ng mga senator, kung totoo kayo na merong pagmamahal at malasakit sa inang bayan, pumunta kayo rito, bumaba kayo rito at pag-usapan natin ito, sapagkat hindi kami aalis dito hanggat hindi lumalayas ang mga buhay na sa House of Representatives. Mr. President Bongbong Marcos, kung totoo na makabayan ka, kung totoo na mahal mo ang Pilipinas, bumaba ka rito at tulungan mo kami na sugpuin ang mga buhayang ito. Vice President Sara Duterte, kung totoo na mahal mo ang Pilipino at handa kang maglaban sa mga Pilipino, bumaba kayo rito, lahat ng senator, congressman,
mayor, mga retired na general ng pulis at sundalo, pumunta kayo rito at ayusin ang problemang ito dito sa ating bansa. Etong House of Representatives, ang dahilan ng nakawan si Martin Romualdez na magnanakaw, hampas lupa, insektong buhaya. Akala ko dati ang mga buhaya nasa tubig lang. Ngayon, nagsilabasan ng mga buhaya, gumagapang sa House of Representatives ang mga buhayang putang ina. General Torre, hinahamon kita na kung totoo na ikaw ay may malasakit sa Pilipino at ikaw ay nagsiservisyo sa Pilipino, General Torre, pumunta ka rito sa House of Representatives at tulungan mo kaming ayusin ang mga nakawan sa gobyerno. Ikaw daw ang pinakamagaling na naging chief PNP sa ating bansa. Bakit hindi mo magawang ikulong at ulihin ang mga putang inang magnanakaw na yan? Ang House of Representatives ng mga buhaya, ang mga bobo na hindi marunong mag-imbestiga, na pinapaikot ang mga Pilipino na akala nila ay mga bobo, kung totoo ay kayo ay binuo upang protektahan at imbestigahan ang mga anomalya sa bansa, ipatawag niyo si Martin Romualdez, ngayon House of Representatives. Ang House of Representatives ay aso ni Martin Romualdez, kaya hindi nila magawang ipatawag si Martin Romualdez. Please, kaya lang ba ang kaya niyo, House of Representatives? Hindi ba kaya ipatawag si Martin Romualdez sa Saldico? Anong investigasyon pa ang kailangan natin? Sinabi na ng pamilya Diskaya kung sino ang mga politiko, kongresista na kasama sa nakawan sa flood control project. Sinabi niya na si Saldico at si Martin Romualdez ay kasama sa mga nakawan sa gobyerno. Bakit pinalitan ang Senate President? Sinabi rin ni Congressman Toby na kasama sa mga nakawan si Saldico at si Martin Romualdez. Ngayon, anong imbestigahan pa ba ang kailangan? Hindi naniniwala ang taong bayan na may mapupuntahan at patutunguhan ang investigasyon ito. Paano kami maniniwala na may mapupuntahan ang investigasyon ito kung ang nag-iimbestiga ay kasama at sangkot sa mga nakawan sa gobyerno? Mga Pilipino, paulit-ulit ko po kayong tinatawagan. Ito pong pagprotesta na ito ay wala nang uwian, sapagkat dito na tayo matutulog hanggat hindi natin mabababa ang mga buhay ay nasa House of Representatives. Kaya, kung totoo kayong mga politiko na may malasakit at pagmamahal sa bansa, kayo ay magsilabas at pag-usapan ng matiwasay at para sa gayon, marisolba ang problema ng ating bayan na kinakaharap ngayon. Lahat po ng mga Pilipino na may pagmamahal sa ating bansa, lahat po ng kabataan, kayo po ay pumunta rito at ipakita natin sa gobyernong ito na totoo nga ang katagang kasabihan nila na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Huwag tayong matakot sa mga politikong namumuno sa atin, sapagkat tayo ay nagpaupo sa kaya sa mga posisyon nila. Tayo rin ang magsama-sama upang sa ngayon mapatalsik natin ang mga politikong kurakot na siya'y nagpapahirap sa ating bansa, mga kababayan.